Isang Batanggenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ito, ikinikredit natin to sa mga naging kasamahan nating vlogger dati, mga kababayan, na si Tol Brothers Traveler. Siguro wala na sa kanya etong videong ito. Pero mga kababayan, na-save po yan ng mga kasamahan po nating vlogger na kung saan dito talaga nangyari yung isang hindi dapat mangyari. Kasi biruin nyo may mga supporter sila na nanonood po sa kanila. At meron po sila mga ini-interviewing personalities na kung saan mga kababayan dapat kasi pagka nag-i-interview, hindi nagpapasalta ng kasamahang vlogger or hindi kasamahang vlogger. Kasi nga, ang nangyayari dyan mga kababayan, nagko-contradict yung kanilang mga opinion na nagiging sanhe para magulo yung takbo ng interview niya hanggang sa mauwi na po sa hindi pagkakaunawaan at paglalabas ng mga salita na hindi po dapat lumalabas. Ano po, kasi kung titingnan po natin, eto naman palang si Sandra Cam todo bira kay PBBM mga kababayan, pero isa pala siya sa kumukumbinse dito kay Jonathan Morales na ilabas na dapat yung resource person nitong si Jonathan Morales para magkaalaman na. Pero mga kababayan, ang kay Jonathan Morales kasi pinanindigan niya na hindi po dapat lumabas or hindi dapat mailabas yung kanyang resource person kasi nga ang tingin niya mga kababayan ginagamit po sa politika. Maging siya mga kababayan ay nagagamit po sa politika. So ngayon, eto panoorin po natin at gawan po natin ng reaction video etong nangyaring rigudon sa mga vlogger ni Digong sa pagitan po ni Jonathan Morales. Ito i-play na po natin mga kababayan. Kay Spencer, kay interview to, yung mga tanong na may knowledge po siya, sa GM. Ulitin ko, yung may knowledge po siya, yun lang po pwede nating tanong sa kanya. Pero tingin ko sir, yung... Ay, ikakatkat natin ikakatkat natin kasi baka maka-copyright tayo. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, ang nangyari kasi dito, ini-interview ni Brothers Travelers etong si Jonathan Morales. Tapos pinasalta niya etong si Kai Spencer na kung saan mga kababayan, yung mga tanong ni Kai Spencer parang below the belt dito po kay Jonathan Morales na naging dahilan para maging, alam niyo yung may tawag dyan para lumabas at umangat yung emosyon nitong si Jonathan Morales na naging dahilan mga kababayan para mailabas niya yung mga salita na hindi po dapat na ipaalam sa publiko. Kasi nga naman, nung inilabas na ni Morales yung patungkol kay Sandra Cam, ang pumasok sa isipan ng taong bayan, talagang ginagamit lang si Morales nitong sina Duterte mga kababayan para sa pangsarili po nilang politika. Ano po, para po sila makapumulitika at mapasama po etong si PBBM. So ngayon, ito panoorin pa natin. Yung mga tanong ko, kamukha kay Maharlika, hindi kinatanong to. Maganda siguro, pasagutin natin si Maharlika sa mga bagay na yan. Hindi ko sinukwestiyon dito. Kasi ang problema kasi dito, na-misinterpret nyo ako sir Unang-una sinasabi ko nga sa inyo, wala akong ano sa inyo. Kumbaga, lumabas lang kayo base doon sa inilabas ni Maharlika. Kaya nga naging legit yung document kahit pinatunayan niya. Wala doon. Ako ito lang sa akin, makinig kayo. Hindi ko hindi ko question. Ang sulat ko talaga dyan sa PIDEA, ang sinabi ko, ito wala akong kinalaman dyan sa paglabas niya napunta doon sa vlogger na si Maharlika, wala akong kinalaman. Hindi, may kinalaman ka dyan, Jonathan Morales. Alam niya kung tutuusin kung ako tatanungin niyo, tama yung sinasabi ni Spencer kasi nga naman, lumabas mga kababayan, etong si Jonathan Morales, base doon sa gustong mangyari ni Maharlika. Alam nyo kung ano yung sinasabi natin? Nung inilabas na ni Maharlika yung mga dokumento mga kababayan, pabor na pabor kay Maharlika na na-interview at napalabas niya si Morales sa sarili po niyang YouTube channel. Kasi nga naman mga kababayan, nalinis ni Maharlika yung kanyang pangalan. Bakit? Tinutukoy niyang dokumento may isang taong nagpatunay hanggang sa nakarating pa ng Senado. Kumbaga, ang nangyari dito, naipit si Morales sa kagaguhan at katangahan nitong si Maharlika. Dahil kung titingnan po talaga natin mga kababayan, isa pa din namang loko-loko at uto-uto itong si Morales kasi nagpagamit siya dito kay Maharlika. Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, yung ibang mga vlogger ni Digong, talagang disagree sa sinasabi nitong si Morales, lalo na nung naando dun po sa Senate hearing. Nakita nyo ba mga kababayan na yung ibang mga vlogger ni Digong, pumapabor sa mga sinasabi ni Morales? Hindi. Kasi nga naman mga kababayan, kahit yung mga vlogger ni Digong na iba, alam nilang nagsisinungaling.
etong si Jonathan Morales. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Inite ko sila, ito nangyari ng 2012, ganito ang nangyari dyan, meron ako na-investigahan, may nakunan akong statement. Ngayon, kung sasabihin, bakit nila ito yung litrato, sana ganito na lang. Sana, hindi ko, wala akong kontrol dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala, matagal na akong wala. Kung kayo iniisip ninyo na inuutay-utay o ano man yung mga ano na yan, hindi ko na kung kayo masasagot. Kaya mali kasi yung ano. Pasensya na kayo kung mali yung tanong ko. Kasi totoo lang ako, hindi ko kailangan yung sasabihin sinusuportahan ko kayo. Wala ako doon. Ayaw ko nga yung mga nag-arali sa labas na yan. Ayaw ko yan. Yung ina, nakakahiya yung mga ganitong klase ng interview. Yung mag-i-interview ka tapos hindi mo control yung mga sasabihin nung ini-interview mo. Tapos, ang pinakamasaklap dito, kaya mga kababayan, sa totoo lang, kung mapapansin ninyo, hindi tayo gaano nag-i-interview ng ibang mga tao dito sa ating channel. Mas prepared natin na himayin na lang yung mga balitang lumalabas at yung mga article na nakikita po natin kaysa mag-interview. Kasi nga naman mga kababayan, kung mag-i-interview ka ng isang tao, tapos may isa kang kaibigan na makikiusap sa'yo na baka pwedeng magtanong din siya dun sa interview mga kababayan, walang mangyayari, magkakagulo katulad po na nangyari dito. Hindi na kontrol ng vlogger ni Digong yung pinagsasasabi nung isang vlogger na pinaakyat niya, nakasamahan niya, hanggang sa umabot na sa punto na yung kanilang tinatalakay saglip na makakatulong po sa kanila, mas lalo pang naging kasiraan sa kanila. Kasi nga naman mga kababayan, biruin nyo pepetex lang itong si Sandra Cam, yun pala tahimik na nakikiusap dito kay Jonathan Morales na ilabas yung informant para nga naman mas madali nilang masira etong si PBBM. Kaso nga lang mga kababayan, hindi nila natinag etong si Jonathan Morales at hindi inilabas ni Morales etong kanyang informant. Kasi nga, wala naman nga talagang informant mga kababayan. Ang nagbigay kay Maharlika nung dokumento at nagpakalat at nag-leaks ng documents mga kababayan, hindi nanggaling sa PIDEA. Kung hindi, nanggaling talaga kay Jonathan Morales. Kaya kung makikita ninyo, kahit anong piga ng mga vlogger ni Digong dyan, kahit anong piga ng Senate dyan, walang sasabihin yan kasi wala naman nga talagang informant. Anyway, etong video ito ay kinikredit natin kay Tol DJ Byron Music and Topics. Kanya po yan, hiniram lamang po natin sa kanila. Ano po, kasi siya po yung nakakuha niyan bago burahin nung vlogger ni Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kasi nga, iyan yung pagsasama sa akin dyan sa Marcos Resign Movement na yan, ayaw ko. Ayaw ko. Yung nag-iinap yan si Ping Lacson, ayaw ko. Nag-iinap yan si Trillanes, ayaw ko. Bakit? Kita nyo, nakulong na nga ako. Hindi ko po kayo question, malinaw po yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga Digonians, di kayo nag-iisip, basta lang nakapatong yung mga utak nyo. Kita nyo, isinasama pa nga naman mga kababayan sa Marcos Resign Movement Rally. Ano po, na kung saan hinihikayat nila itong si Morales na maki-join. Siguro para maging speaker mga kababayan doon sa isinasagawa nila ng mga maisog rally. Kaso nga lang, ayaw nitong si Morales mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin paano pag tumakbo itong si Trillanes na senador? Paano pag tumakbo itong si Ping Lacson na senador? Paano na si Morales mga kababayan? Diba kaya nga kung ako kay Morales, kaysa magsinungaling siya, mas magaling na maging totoo na lamang po siya. Kasi baka mamaya mga kababayan sa pagsisinungaling niya, yung tao na ginawa niya ng kwento, bigla ang magkaroon ng posisyon sa gobyerno at ihalal ng tao. Paano siya pag binalikan siya nun? Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po natin, yung ginagawa ni Morales na pagsisinungaling ay isa po talagang napakalaking pagkakamali. Ano po? Kaya nga kung titingnan din natin, yung pagpapagamit ni Morales sa kampo ni Digong, di umano, mga kababayan, ay isang malaking pagkakamali. Kasi nga naman, hindi naman si Morales yung makikinabang Kung hindi, ang makikinabang niyan, yung mga tao na pigsa ng lipunan. Yung naninira sa lipunan, mga kababayan, yung mga toxic ng lipunan. Katulad, alam nyo na kung sino. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ma'am, siguro nabisit po. Hindi ko po kayo pinu-question dito. Wala po akong political dito. Sinasabi ko lang po. Wala rin ako. Spencer, pusin na natin dito. Huwag kayo magagal sa akin kay Spencer, Wala, tatapusin nyo talaga yung rally ninyo kasi kitang-kita yung kulay dyan kung ano yung gusto ninyong mangyari. Kasi nga naman, ang gusto kasi mangyari ni Kai Spencer dito, sabihin ni Morales yung totoo para masira si PBBM. Kaso nga lang mga kababayan, sa kakapilit niya kay Morales, ayun, nag-beast mode si Morales at nanggalaite. Mga kababayan, hanggang sa nailabas niya yung mga patungkol sa Marcos Resign Rally, mga kababayan, na kung saan isinasama siya pero ayaw niyang sumama, mga kababayan, at hindi niya gusto yung ginagawa ng kampo ni Duterte na kung saan magsasagawa ng mga maisog rally para masira yung isang individual, lalo na yung pangalan ng ating presidente.
Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Panakuhin ko po si dito, ito pong si Jonathan Morales. Kung meron kayong katanungan na hindi naman po at wala po siyang personal knowledge diyan, at may tinatanong kayo patungkol kay Claire, kay Maharlika, kasi kahit ako na nagigets ko hindi niyo po ba natanong yung mga dokumento ganito ganyan. Ang dapat the best solution niya, si Maharlika po ang dapat ma-interview. Ang tatanong po natin dito, yung po patungkol po kay Jonathan Morales sa statement. Ngayon, kung sasabihin, bakit niya to yung litrato, sana ganito na lang. Sana, hindi ko, wala akong control dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, yung may knowledge po siya, yun lang po pwede natin tanong sa kanya. Pero tingin ko sir, yung mga tanong po, kamukha kay Maharlika, hindi ko natanong to, maganda siguro, pasagutin natin si Maharlika sa mga bagay na yan. Hindi ko siya kinukwestiyon dito kasi... Balik pa natin konti pa, konti. Gay, mag-away kayo! Kasi nga naman mga kababayan, unang-una, hindi sila umubra sa mga pro-government vlogger. Kaya anong ginagawa nila? Sila mga kababayan ang nanggugulo sa kanika nilang mga channel. Sila na ang nagbabanggaan at sila na ang nagkokontrahan. Kasi nga naman hindi na nila alam yung sasabihin nilang kasinungalingan sa publiko. Biruin nyo ha, kahit yung mga kasama or yung mga vlogger ni Digong, sila na yung nagkokontrahan ng sinasabi patungkol dito kay Morales. Ang gusto kasi mangyari nung isa, ilabas yung informant, ilabas yung katotohanan. Mga kababayan, para masira si PBBM. Yun namang isa mga kababayan, pinipilit na si Maharlika, yung naglabas ng dokumento at si Maharlika, yung may pakana ng lahat. Pero kung titingnan talaga natin mga kababayan, ang tingin ko lang ang may pakana niyan, kung pagbabasihan natin yung sinabing una ni Maharlika, ay walang iba kung hindi etong si Duterte. Sinundan lang ni Maharlika hanggang sa sinundan ni Morales at nagbigay si Morales di umano ng mga documents dito kay Maharlika. Mga kababayan, at yung informant na tinutukoy doon, walang iba kung hindi si Morales lang din yun. Yan po yung personal na tingin ko sa isyong yan. Kung titingnan po natin. Kaya nga yung ibang mga vlogger ni Digong, kinukontra na yung opinion ng bawat isa. Kasi nga hindi na sila nagkakasundo mga kababayan sa kanika nilang mga opinion. Ang tinginan ng ibang mga vlogger ni Digong, nagsisinungaling talaga. Etong si Morales, which is totoo naman. Ano po, kaya nga siya na-contempt kasi nga napatunayan na nagsisinungaling siya sa kanyang PDS. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yan. Hindi ko siya kinu-question. Hindi ko siya... sabi, i-deny na lang. Kung i-deny mo na lang, hindi ka ba mapapahamak? Kaya ang nangyari, between April 2 at April 7, nagkaroon kami ng desisyon sa bahay. Ako hindi ko kailangan na suporta ng kahit na sino na gayang sinasabi ninyo para lang ma-please ako. Sa totoo lang, hindi po. Magkalinawan tayo. Ako, lumabas lang. Di may nagpiplis nga. May nagpiplis talaga kay Morales. Na kesyo ganito, susuportahan ka namin, pagpatuloy mo lang yung pagsisinungaling mo laban kay PBBM. Alam nyo kung titingnan natin mga kababayan, ay itong kay Morales na paglabas na ito, kasabay nung paghiring ng PIDEA Leaks mga kababayan, yan ay talagang planado para sirain itong si PBBM. Kaya nga kung makikita ninyo, ano yung sinasabi ni Bato? Yung dahilan ng pagkakasipa kay Subiri, yung daw paa ni Senator Bong Revilla. Pero kung titingnan po natin, ang talagang may dahilan kung bakit napasipa etong si Senator Meg Subiri, yung PIDEA Leaks ni Bato, mga kababayan. Kasi nga naman, yung iba mga senador nawawala na ng tiwala, di umano, dun sa ginagawang hearing ng PIDEA Leaks, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Para sabihin na hindi ko alam yung paglabas na yan. Wala akong kinalaman dyan. At yan, sumama ang loob ko talaga sa mga kasamahan ko. Dahil presidente na yung nakalagay dyan. Kung ba presidente yung nandyan, aatras na kayo. Yun ang sinabi ko sa kanila. Pero kung sasabihin nyo, yung mga sana nyo, wala akong pakialam sa mga sana nyo. So, kung ito sana, tumawag pa nga sa akin. Alam nyo kung sino? Si Sandra Cam. Sinasabi, sana, ipakilala mo na lang yung confidential informant. Bakit? Para lang sa political na dahilan? Ano ka ngayon, Sandra Cam? Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Yung paglabas ni Jonathan Morales, talagang pabor na pabor yan sa kampo ni Duterte. Bakit? Yung katulad ni Sandra Cam, kita nyo mismo nang galing sa bibig ni Jonathan Morales. Pinipilit si Morales na ilabas yung confidential informant nitong si Morales. Para ano nga naman? Para magamit po sa politika laban kay PBBM. Para masira etong si PBBM. Kaso nga lang mga kababayan, mahirap kasi maglabas ng confidential informant lalo na kung yung confidential informant mo ay hindi naman talaga totoo. Kaya nga kung makikita ninyo, ayan nanggagalaite si Jonathan Morales. Kasi nga naman, saglip na tulungan siya ng mga kasamahan niya, hindi siya tinulungan. Mga kababayan, paano ba naman siya tutulungan ng mga dati niya nakasama sa PIDEA mga kababayan kung alam ng mga kasama niya na wala naman nga talagang nangyari base dun sa kinikwento nitong si Jonathan Morales.
ipagpatuloy pa natin. Kita nyo, nagagalaitin na si Jonathan Morales. Wala akong pakialam kung sino pa kayo. Wala akong pakialam. Ako lumabas lang ako dahil dyan naiipit ako. Hindi yung sasabihin nyo sa akin na sana ganito sana. Ano? Bakit? Dahil doon sa mga politikong mga dinadala nyo? Wala akong sa inyo. Sandali ako. Nako! Sa Paul, si Digong nyo, si Digong, mga kababayan. Ayun oh. Kasi nga naman, yung paglabas ni Jonathan Morales, pabor na pabor kina Duterte. Hindi na sila mahihirapan na masira si PBBM. Kaso nga lang mga kababayan, ng problema, nung lumabas si Jonathan Morales, nagmukha lang silang katawa-tawa. Mga kababayan, lalo na, nung nagsasalita etong si Picoy. Ano po, na hindi pinakinggan ni Senator Bato de la Rosa. Doon pa nga lang mga kababayan, mas naging exciting pa nga lang yung PIDEA leaks nitong si Senator Bato nung lumabas na etong si Picoy kaysa nung nagsasalita etong si Jonathan Morales. Kasi mas naging interesado ang taong bayan kung ano yung sasabihin ni Picoy dun sa mismong Senate hearing, mga kababayan. Ngayon kung titingnan po natin, ayan o nang gagalaite si Jonathan Morales. Kasi nga naman, in-interview siya ng mga DDS vlogger, ng mga vlogger ni Digong, tapos binasto siya mga kababayan dun sa mismong interview. Saan ka ba naman nagkatala? I-interviewin ka tapos hindi ka paniniwalaan nung nag-i-interview sa'yo. Yun yung pinakamatindi ditong nangyari mga kababayan, na kung saan napahiya po talaga dito si Jonathan Morales kasi nga naman ini-interview siya mga kababayan tapos yung kasamahan nung nag-i-interview dito sa channel na ito naipahiya etong si Jonathan Morales kasi nga pinipilit na ilabas yung mga ebidensya laban kay PBBM para nga naman masira etong si PBBM agad-agad. Kaso nga lang, paano ba naman maglalabas si Jonathan Morales ng ebidensya kung siya yung gumawa ng ebidensya mga kababayan at wala naman nga talagang nangyaring ganon? Ano po, kaya kahit anong pilit sa kanya na sabihin at ilabas yung informant, wala silang masasabi. Kaya nga tinutulungan na lang siya ni Senator Bato de la Rosa doon sa hearing. Ano yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa? Meron siyang nalaman, ano po, na confidential informant nitong si Jonathan Morales na anak ata or pamangkin ni Maricel Soriano, kaso nga lang daw, patay na. Mga kababayan, yun ang ipinipilit ni Senator Bato dito kay Morales, na kung sakaling tatanggapin ni Morales, lihis na, wala na yung usapin patungkol dun sa confidential informant, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po natin, hindi nyo ba napapansin, dun sa hearing ang karamihan na mga sinasabi ni Jonathan Morales na dapat matatanong base dun sa mga importanteng impormasyon, mga namayapa na. Doon pa lang, mahahalata nyo na scripted kasi ang ginagamit nila yung mga taong namayapa na hindi na makakasagot ng mga katanungan na itatanong po sa kanila. Ano po doon sa hearing. Ngayon kung titingnan po natin, eto yung nangyari, narigo doon sa pagitan ng mga vlogger ni Digong at saka ni Jonathan Morales. Biruin nyo ha, kung papanoorin nyo yung mga naninira sa ating gobyerno, sila na ngayon yung nagsisiraan at nag-aaway. Mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin itong ating usapin dito pa sa isang topic na nakita po natin. Nakakita kasi ako sa Facebook mga kababayan ng post galing kay Kuya Benji Jr. Contreras. Sabi dito, pilit na kinukonect ng mga didishit. Maging ni Jonathan Morales ang main actor sa moro-moro ni Senator Bato de la Rosa na PIDEA leaks. Sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Araneta Marcos or Liza Araneta Marcos kay James Kumar. Pero ang katotohanan ay matagal na palang kilala ni ex-President Digong at ni Senator Bongo si James Kumar. Ayan, kung makikita ninyo sa larawan mga kababayan, di ba kung makikita nyo ang acting nung iba mga kababayan, lalo na nung mga didishit at mga vlogger ni Digong, parang hindi po nila kilala etong si James Kumar. At pilit kinukonekta nitong si Jonathan Morales kay First Lady Liza Marcos etong si James Kumar. Mga kababayan, pero kung makikita ninyo, siguro nga kasamahan pa ni Duterte ito sa partido. Mga kababayan, ayan o, kung mapapansin po ninyo dito, ayan ang mukha ni Duterte. Ayan o, naandi dito. Tapos eto si James Kumar mga kababayan. And then kung makikita nyo naman dito, ayan o, si dating Pangulong Duterte at saka si James Kumar. Diba? Kung makikita nyo pa dito, si Senator Bongo kasama si James Kumar. Yan ba mga kababayan? Yung sinasabi nila na inutusan ni First Lady Liza Marcos para ipatumba, ipagurgor etong si Jonathan Morales at para pilitin na wag nang pumunta sa hearing at wag na magsalita mga kababayan patungkol dun sa PIDEA leaks. Ayan o,
mismong konektado, di umano mga kababayan ha, mismong konektado yung pilit na ikinukonek ng mga DDSet dun sa kanilang sinusuportahan na tao, mga kababayan. Ayan o, tingnan nyo mabuti. Baka sabihin ng iba, edited na naman. Baka sabihin ng iba, mga kababayan, yung ating sinasabi dito, fake news na naman. Imposible namang hindi mukha ni Digong yan. Tingnan nyo mabuti. Mukha ni Digong yan, naandi dito si James Kumar. Mukha ni Senator Bongo, naandi dito si James Kumar. Mukha ulit ni Digong, kasama si James Kumar. Tapos kung maka-acting, yung mga DDSet vlogger dyan, DDSet supporter, akala mo naman, hindi kilala nung kanilang sinusuportahan, mga kababayan, si James Kumar na inaakusahan nila na bata-bata ni First Lady Liza Marcos. Ayun o, maliwanag naman. Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan at ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang nakita nating post galing po sa Bagong Pilipinas TV. Kung makikita ninyo, di ba panay-panay yung kanilang mga maisog rally, kaso nga lang, yung kanilang mga maisog rally, katulad na lamang po, nung sa Tacloban, mga kababayan, ng pagkakaalam ko, parang nakansila ata. Ano po, dahil yung kanila daw pong pagdadausan, yung kanilang venue, mga kababayan, ay may mga nakalagay po ng mga sasakyan. Kumbaga, tinambakan ng mga sasakyan para hindi po sila makapagsagawa ng rally. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mga kababayan ha, kung ako lang ang namumuno dun sa Tacloban, hindi ko rin sila papayagan na mag-rally doon. Lalo na't kung ang sisirain po nila, mga kababayan, ay yung personalidad ng kasamahan ko na naglilingkod sa ating bansa. Kahit pa sabihin na freedom of expression yan, mga kababayan, kahit pa sabihin na malayang pamamahayag yan, hindi po natin masasabi na malayang pamamahayag yung sinasabi nila na paninira sa ating gobyerno. Biruin nyo ha, kung titingnan po nating mabuti, ano po, yung mga pinagsasasabi ni Duterte against kay PBBM, hindi po talaga makatao. Lalo na sa isang presidente na walang inisip kung hindi ang magtrabaho at maipatupad yung tulong para sa mga kababayan po nating Pilipino. Ngayon, kung titingnan ninyo, kung baligtarin natin yung sitwasyon, mga kababayan, let's say sabihin natin, ano kaya at si PBBM yung magrarally sa Davao, tapos si Duterte yung presidente, sa tingin nyo, papayagan kaya ni Duterte na magrally si PBBM, lalo na kung ang sasabihin ni PBBM laban sa pamumuno ni Duterte ay against kay Duterte? Siyempre, kahit ako, mga kababayan, hindi ko papayagan yan. Ano po, lalo na at kasiraan ng gobyerno, yung mga sasabihin po nila dyan. Alam nyo, maraming paraan para makapagsagawa po sila ng rally. Napakalawak ng Davao nang hindi na po nila kailangang mang-abala pa ng ibang lungsod o ibang lalawigan. Ano po, mga kababayan? Kasi kung titingnan po natin, nagagalit sila sa mga taga-Tacloban. Nagagalit sila kay Congressman Aram Valdez. Kasi nga, mga kababayan, parang ang dating pinipigilan po yung kanilang maisog rally. Pero kung titingnan po natin, marami silang pwedeng gawing paraan para makapag-rally. Unang-una, marami po silang mga vlogger. Pangalawa, mga kababayan, napakalawak ng Davao. Pwedeng doon na lang sila mag-rally, mga kababayan, sa kanilang teritoryo para walang masabi yung iba at para hindi sila makapang-abala doon sa iba, mga kababayan, ng mga lugar na pupuntahan po nila. Ngayon, sabi dito, sinabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes, Deferred, na kung sakaling mapatalsik sa pwesto si President Ferdinand Marcos Jr., papalitan ito ni Vice President Sara Duterte na magiging eligible naman para kumandidato sa pagkapangulo sa eleksyon sa 2028. Parang ganito ang mangyayari dyan, mga kababayan. Kung makikita ninyo yung nangyari kay Gloria, na kung saan namuno po si Gloria ng halos nasa 10 taon, ganun yung gusto nilang mangyari dito kay Inday Sara Duterte. Na kung sakali nga naman, mga kababayan, mapapatalsik na Inday Sara Duterte etong si PBBM sa posisyon at siya yung papalit at magkakaroon ng 2028 national election at mananalo etong si Inday Sara Duterte, malaki ang posibilidad, mga kababayan, na 10 taon na mamuno etong si Inday Sara Duterte sa ating bansa. Ano po ngayon, kung titingnan po natin at kung pagbabasihan po natin yung paliwanag ni former Senator Trillanes, malaki ang posibilidad na kaya hapit na hapit at giyang na giyang sila na mapabagsak etong si PBBM ngayon para maiupo etong si Inday Sara at para matamasa di umano ni BP Inday Sara Duterte yung 10 taon na panunungkulang bilang presidente ng ating bansa. Ngayon, tingnan nyo mabuti, sino ang sakim sa kapangyarihan? Sino ang di umano, mga kababayan, giyang na giyang at gutom na mapaupo sa posisyon bilang presidente ng ating bansa? Si PBBM ba? Ang mga Marcos ba, mga kababayan?
or yung mga gustong magpatalsik kay PBBM ngayon? Diba kung titingnan natin mga kababayan, yan po talaga yung malaki ang posibilidad na mangyari. Kasi sabi pa dito, unang-una siya ang beneficiary dito. Kung mapapatalsik via withdrawal of support or impeachment or death, God forbid, siya ang magiging acting president, sabi ni Trillanes sa Politicoscope. Sabi pa dito, I remember by the June 30, ay pagka nag-assume siya ng presidency by any of those methods, eligible siya for re-election sa 2028. So it will be a 10 years presidency. Parang Gloria. Paliwanag ni Trillanes. Sabi pa dito, taong 2001, nang mapatalsik sa pwesto sa EDSA 2, sinoong Pangulong Joseph Estrada at pinalitan siya ng Vice Presidenteng si Arroyo, kumandidato si Arroyo sa pagkapangulo noong 2004 at nanatili sa pwesto hanggang 2010. Mga kababayan, ganon ang mangyayari kay BP Inday Sara Duterte kung sakali na magtagumpay sila na mapatalsik etong si PBBM. Pero mga kababayan, yan naman po ay malabong mangyari. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ipinagkakalat ng mga Duterte supporter na natutulog lamang daw po yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. At pag nag-rally daw po yun mga kababayan, malaki ang posibilidad na mapatalsik sa pwesto etong si PBBM. Pero kung pagbabasihan natin mga kababayan tuwing may post tayo sa social media, tuwing may mga upload tayo, sila yung may pinakamaraming nagko-comment sa ating mga ginagawang video at sa ating mga ina-upload sa social media, na kung saan mga kababayan, taliwas dun sa sinasabi ng mga taga-suporta ni Duterte na natutulog lamang yung mga DDS. Pero kung pagbabasihan po natin, mga DDS nga ba mga kababayan yung natutulog lang at naghihintay lang ng tamang pagkakataon? Kasi baka mamaya mga kababayan, sa sobrang pagsasalita nila na masasakit sa ating presidente, sa sobrang pang-aalipusta nila sa ating presidente at pagpapakita ng pagiging ganid at sakim sa kapangyarihan para mapalitan itong si PBBM, magulat na lang sila isang araw magising yung mga tunay at yung mga totoong loyalista na natutulog lamang. At makita na lamang po natin, isang araw mag-rally ang mga yan mga kababayan at patalsikin si Inday Sara Duterte hindi lang sa DepEd mga kababayan, kung hindi sa pagiging vice presidente. Kaya po yung mga taga-suporta ni Inday Sara Duterte, lalo na ng mga Duterte, minsan bawas-bawasan po natin yung pagsasalita about sa Marcos loyalists kasi nasasaktan yung mga Marcos loyalists at baka hindi ninyo kayanin kapag yung Marcos loyalists ang nagrally gaya ng sinasabi ninyo. Ano po ngayon mga kababayan, kung makikita nyo naman, sinasabi nilang nilangaw yung ating rally doon sa may Liwasan Bonifacio. Pero kung titingnan po nila, mga vlogger pa lang yon mga kababayan at mga ilang supporter. Pero paano na lamang po pagka ang presidente na ang nagsabi na ipagtanggol na siya mga kababayan? Ano na lang ang mangyayari dyan sa mga nagsasagawa na maisog rallying yan? Ano po ngayon mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan na yung pagkakamali at accusation kay Senator Bato de la Rosa, pilit niyang ipinupuna sa ibang mga senador para hindi po siya yung mapag-initan at mapagbalingan ng galit ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga naman, ang sinasabi ng iba kaya napatalsik si Zubiri, lalo na ng mga netizen, ay dahil po dun sa PDEA leaks ni Bato. Pero, eto po naman yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Ito, i-play po natin mga kababayan. Dahil umano sa hindi pinayagang virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ng Senado, kung kaya gumulong ang rigudon sa Senado, ayon kay Senador Bato de la Rosa. Ito yung nagbabiral na video sa TikTok mga kababayan na kung saan parang di umano ata nagkakainitan itong si Zubiri at saka po itong si di umano, itong si Senator Bong Revilla. Kasi nga naman, kung makikita ninyo parang sinasabi ata ni Zubiri na aktual dumalo etong si Bong Revilla kahit na may tama yung paa mga kababayan. Pero ang pakiusap naman ni Bong Revilla mga kababayan, baka pwedeng online na lang siya makadalo ng mga session. Ngayon mga kababayan, parang nagkaroon ata sila ng pagtatalo dun sa video na kumakalat ngayon sa TikTok. So ngayon yan po yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na dahilan at pinagmulan ng rigudon sa Senado kaya napatalsik sa pwesto etong si former Senate President Juan Miguel Zubiri. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Rosa, may foot injury kasi noon si Revilla. Ang tugon naman ng mga supporter ng dating Senate President sa Senado sa pagtutok ni Darlene Cai.
focus on bedridden. Eksaktong isang linggo matapos mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Zubiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umattend ng sesyon. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber? Tapos ang parang sinasabi ata dito ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kung may COVID, yun yung mga sinasabi niya mga kababayan, kung may COVID, TV, pwede naman na online na lang. Pero kapag yung paa, mga kababayan, na pilay or yung tama sa paa, dapat umattend na mga session at hindi online. Parang ganun po yung sinasabi dito ni Senate President Juan Miguel Zubiri. At yan yung nakitang paraan ni Senator Bato de la Rosa para ilihis yung topic at hindi mapapunta doon sa PIDEA leaks. Kasi nga naman, ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, yung PIDEA leaks at PIDEA leaks niya ang sinisisi kung bakit napatalsik sa pwesto etong si Zubiri. Pero hindi daw nakikita ng sambayan ng Pilipino yung tunay na dahilan. Na yun daw pong pinagmula ng Rigudon sa Senado ay yung isang paang pilay ni Senator Bong Revilla. Anyway, ipagpatuloy pa natin. With medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President. Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may kulang na lang po wheelchair. Bumuka raw ang tahi mula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag si nooy Senate President Mig Zubiri dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. The rules is... Yan yung katuwiran ni Zubiri mga kababayan. Pero kung tutusin naman, kung titingnan natin, since may tama nga po sa paa, dapat payagan niya na umattend online etong si Senator Bong Revilla. Kasi kung titingnan naman natin, hindi naman niya tinatakbuhan or hindi niya tinatakasan yung kanyang trabaho as a senator. Nakikiusap lang na baka pwede umattend siya ng online pero hindi siya pinayagan mga kababayan di umano ni Senate President Juan Miguel Zubiri. At nung nagkakainita na mga kababayan, siguro baka dahil na rin mga kababayan sa naiisip ni Senate President Juan Miguel Zubiri na medyo mali na siya, napayagan din niya kalaunan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? It's very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola. You know, pagkaganyan. He attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us, and he joined us last Wednesday to be... Parang ang sinasabi din niya dito mga kababayan, parang nakita ata etong si Senator Bong Revilla na kasama ni PBBM. Ano po, marami daw po nakakita na parang okay naman yung paa, mga kababayan, fitted naman yung paa at wala namang gaanong injury. Ano po, na kung saan parang pinapahiwatig niya rin dito na pagkadating dito sa Senate mga kababayan, gano'n na. Pero nung kasama si PBBM, marami daw po nakakita na okay naman daw po yung paa. Parang ganun po yung sinasabi niya dito. Anyway, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pagpatuloy pa natin. Be very fair about it. He did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. Just want to let you to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, no. This is just a mere parang consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa Alam ni majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito. Sabi ni Fred Guzman, sumakay ka pa, wala namang maniniwala sa'yo, Jake Magnus. Hindi, stay ka lang dyan. Iiyak ka mamaya doon sa mga susunod na topic natin. No problem. Para sa bayan. During our last session, I attended. Sa huli, pinayagan din sa Senator Bong Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, yung sinasabi kasi nila na nakita ng karamihan, yung sinasabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, na kasama niya si PBBM mga kababayan, kung papansin ninyo, naka-walker po yan.
si Senator Bong Revilla. Ang pinapalabas lang kasi nung iba, lalo na nung mga DDSet supporter, mga kababayan, na okay naman nung kasama si PBBM, pero pagdating po dito sa Senado, sa mga session, may problema na yung paa. Parang ang pinapalabas nila, tamad magtrabaho, etong si Senator Bong Revilla. Pero kung titingnan po natin, kung babalikan nyo yung video na kasama ni Senator Bong Revilla, etong si PBBM, naka-walker po siya doon. Mga kababayan, ano po, di umano, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ito, pakinggan nyo naman yung sinasabi ni Bato about dyan, na kung saan yung sise ipinupunas doon kay Senator Bong Revilla di umano para mailigtas yung kanyang pangalan doon sa pagkakadawit ng pagpapatalsik dito kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Kasi nga, ang nakikita nating dahilan kung bakit nasipa si Zubiri ay yung PIDEA leaks ni Senator Bato de la Rosa. Ito raw ang naging mitya ng planong patalsikin sa pwesto si Zubiri bilang Senate President. Yung mga artista, sumama ang loob nila Robin Padilla, nila ni Jinggoy, yung mga artista group, at doon na nag-start yung I am not trying to fend off yung mga pagsisisi na sa akin sinisisi. Kung Limor Creation, mega love shoutout Ang sinasabi dito, nung tinira ni Zubiri itong si Bong Revilla, sumama ang loob ng mga kasamahan niyang artista katulad ni Senator Jinggoy, Senator Robin Padilla, mga kababayan, at yung iba pa. Ngayon, kung titingnan po natin, doon daw nagsimula yung rigo doon sa Senado, kaya nasipa sa pwesto etong si Zubiri. At parang sinasabi dito ni Senator Bato de la Rosa na walang kinalaman yung kanyang PIDEA leaks. Parang sinasabi niya na wag siya yung bagsakan ng sisi kung bakit nasipa sa pwesto etong si Zubiri. Pero kung pagbabasihan naman natin yung sinasabi ni Zubiri na nung birthday niya, may 30,000 people na naando doon, itinaas niya pa yung kamay, mga kababayan, sinaladuhan niya pa after niya magbigay ng salita, tapos may payakap-yakap pa sa kanyang asawa, tapos yun pala, mga kababayan, isa pala siya dun sa boboto para mapatalsik etong si Zubiri. May sinabi pa si Zubiri na pinoprotektahan niya yung pagiging chairman nitong si Senator Bato de la Rosa. At dun sa salitang yon ni former Senate President Juan Miguel Zubiri ay maliwanag na isa sa mga dahilan di umano kung bakit siya napatalsik ay yung PIDEA leaks. Kasi nga, pinoprotektahan niya yung pagiging chairman ni Senator Bato de la Rosa. Ano po, walang kinalaman yung paa dun sa sinasabi ni Senator Bato. Ang may kinalaman talaga dyan, di umano yung PIDEA leaks ni Senator Bato de la Rosa. Yan ang tingin nila na yung PIDEA leaks din Soviet kung yan. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo na informasyon na nag-retrigger uli itong pag-alis kay Senator Meg. Ayan nga, sabi niya dito, I'm not trying to fend off. Itong mga pagsisi sa akin, sinisisi. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo ng information na nag-trigger itong pag-alis kay Senator Megs nung nagalit yung mga artista. Nung nagalit yung mga artista. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni De La Rosa ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senadora Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7 na binubuo ng mga senador na nanatili ang suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sabi ni Senadora Binay, weird daw isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup ay dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, dapat ay mag-move forward na raw. Pwede raw isang issue ang nag-trigger. Pero bago raw ang diskusyon tungkol sa kanyang injury, marami na raw problema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Ayan, maliwanag naman, mga kababayan. Sinasabi naman ng iba, yung pag-uugali daw nitong si Senate President Juan Miguel Zubiri naging dahilan para mapasipa po siya. Pero kung titingnan po natin, para sa akin, mga kababayan, kaya siguro nagkaroon ng interest itong mga senador na magkaroon ng rigo doon sa Senate dahil po doon sa PIDEA leaks. Kasi nga naman, kung ako yung senador na naandudot, kasamahan ko din yung mga yan, pagtutuunan nila ng pansin na i-hearing yung walang kakwenta-kwentang PIDEA leaks, mga kababayan, isa rin ako sa boboto para mapatalsik etong si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kasi kung titingnan po talaga natin, dapat, gaya nga nasabi ko sa inyo noong nakaraan, dapat first, second hearing, tapos na po yan Hindi na dapat pinatagal pa ng fourth hearing. Kasi nga naman, pera ng taong bayan yung ginagamit po dyan.
Pangalawa, sayang yung oras ng Senado para dun sa walang kakwenta-kwentang hearing na yon. Mga kababayan, na ang pinakikinggan lang naman at pinapaikot na kwento ay yung ni-recycle at inimbentong kwento ni Jonathan Morales. Biruin nyo ha, nagkaroon ng 4 na hearing na kung saan dapat bago magkaroon ng hearing iisipin mo na yung budget, yung pera ng taong bayan yung nagagamit doon. Di umano, mga kababayan, tapos paabutin mo ng 4, 4th hearing. Tapos ang ending, wala namang napatunayan na tao na nagpakalat ng leaks galing sa PIDEA. Diba? Kahit sinong senador, magkakaroon ng idea para talaga patalsikin yung isang Senate President na sinasabing di umano weak, mahina. Pero kayo, ano po ang komento ninyo at opinion ninyo hingil po dito sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na walang kinalaman yung PIDEA leaks? Kung hindi, eto daw pong pagkakasita ni Senate President Juan Miguel Zubiri dito daw po kay Senator Bong Revilla, mga kababayan, na naging dahilan para magalit yung mga kasamahang artista ni Senator Bong Revilla, na naging dahilan para magkaroon ng rigudon dito sa Senado at patalsikin sa pwesto etong si Zubiri. At wala daw kinalaman yung kanyang PIDEA leaks, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin.